Siya ang larawan ng makabagong Pilipina na makabayan. Parating nakabarot saya, pero malayo na kay Maria Clara. Journalist, aktivista, environmentalist, peace advocate, politiko, mga tol, si Representative Risa Ontiveros Baraquiel, wasak, walang sawa sa kalaban. Okay, dito sa UP, no? Sariwa, presko, summer na summer. Bakit hindi ka dito nag-college? Dahil, nung high school ako, yung mga teacher ko ay mga National Democrats. At naintindihan ko sa kanila na yung highest expression ng political commitment ay yung armed struggle. Pero sabi ko sa kanila noon, hindi yun para sa akin at hindi ako para dyan. So, naghanap ako ng ibang universidad. Actually, hindi universidad. Naghanap ako ng ibang ideological community. At nung mahanap ko, karamihan sa kanila, hindi dito. Dun sa katabing universidad. Katabing universidad. Miriam? Yung katabi pa, no? Uy! Mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Siyempre kasama natin ngayon. Kilalang-kilala nyo to eh. Ito, para sa akin, ito yung embodiment ng pagiging isang babae. Wow. Ang dating Akbayan Representative, Miss Risa Ontiveros Baraquiel. Magandang gabi sa'yo, Risa. Magandang gabi na ba? Pinapanood natin. Ay, sorry, magandang gabi pala po, Lord. Nasa Vargas Museum tayo ngayon, mga tol. Eh, dito, swabing-swabe lang tayo. Ine-enjoy natin yung outdoors at enjoy tayo ng mga drinks, no? At wala si John Sabayton, higit sa lahat. Maganda yun. Okay, kamusta ka na, Risa? Mabuti naman, salamat. Full time pa rin sa Akbayan. Okay, ngayon, unang tanong, medyo nagpahinga yung impeachment trial, no? Okay. On recess. On recess siya, babalik pa siya sa Mayo. Ikaw ay medyo hindi pinalad na makapasok sa Senado, yung sa iyong kampanya ng mga... Kilala mo? Hi, Direk. Magandang araw po. Tol, seryoso tayo ngayon, ha? Okay. Risa Ontiveros to. Maayos ka. Maayos ka. At least nakakot ka. Oo nga. Naligo ka ba ngayon? Kagabi pa. Okay. Mabalik tayo sa tanong, ano? Medyo hindi ka pinalad na makapasok sa Senado. Pag sinusundan mo yung impeachment trial, hindi ba minsan naisip mo, naku, kung ako nandyan, ito itatanong ko. Hindi naman. Kumbaga, naka-move on na ako na natalo ako ni, Lito Lapid? Sabi ko nga kasi si Leong Guerrero nakakabayo. Ang bilis, no? Hindi ko mahabol. Hindi ko naman iniisip yun na yun sanang itatanong ko. Iniisip ko, andito ako sa labas, so todo suporta na lang sa impeachment trial. Todo suporta na lang. Ano super ang assessment mo? Tingin ko, hindi na maiiwasan ng mga senator judges na ano man yung assessment nila sa pang-araw-araw na performance ng dalawang panig. Yung mga testigo talaga ng prosecution at yung mga ebidensyang hinarap nila, yun yung mas matimbang, yun yung nagpapakita ng totoo. At siguro hindi na nila maiiwasan na bumoto para sa conviction. Kung bibigyan mong score yung prosecution team, 1 to 10, 10 being the highest, anong grado bibigay mo sa kanila? Average, 7 to 8. 7 to 8. May number ka ba ni Karen Jimen? Wala. Napangabot lang kami sa ladies room minsan. Pero, June, binata ka pa ba? May asawa na ako, ma'am. Pero malawak naman daw ang pananaw niya sa buhay. Ganun ba? Dati sa kanya ako tatrabaho eh. Talaga? Kamusta siya bilang empleyado? Maayos. Hindi empleyado, colleague. Colleague? Talaga? Sa kanya ako na nakita ng mga breastfeeding program. Yung VAUSI, sa kanya ko unang narinig yan. Yung violence against women, sa kanya ko unang narinig yan. May social relevance ka rin pala. Oo naman. Hindi ka lang basta pala nagpapakita ng tiyan at tumitili-tili. Tsaka nag-endorse ako nung eleksyon. Yung alampay ni Risa Ontiveros. Ang alamat ng alampay. Ayan. Ano yan? Senado? Sa Senado. Kaya pala natalo eh. Hindi naman. Kamusta yung experience? Would you go through it again? At may bala ka pa ba tumakbo next year? I would go through it again. Talaga? Ay naku, exhilarating siya. Marami akong natutunan. Marami akong nakilalang tao. Natutunang bagay. At mukhang papunta doon ang Akbayan sa tatakbo ako ulit para sa Senado. Si Walden ba tatakbo? Tatakbo ulit. Ng senador o? Well, malapit na yung aming party congress sa Mayo din. So, doon namin pagdedesisyonan yung mga bagay na yun. Magkabayo ka rin para sigurado na. Diyos ko. At huwag ka mag-i-English. Dapat parang hirap na hirap ka mag-English. Ganon. Bakit siya exhilarating para sa'yo? Yung nature mismo ng Akbayan, parang eksperimento siya. Leap of faith. At saka, paradigm shift talaga para sa amin. Halos lahat sa amin sa Akbayan ang galing sa boycott tradition kung sa mga usaping eleksyon. So,
Nung nagbuo lang kami ng partido, tas nung sumubo kami sa party list, sa local elections, tas nitong huli, sa presidential, sa Senate, calculated risk. Saka pagtataya talaga, it was a gamble na kaya palang lumaban mula sa loob ng sistema. Naging membro ka ng 14th Congress. At saka 13th. 13th and 14th Congress. Nakita mo how easy it is to be swallowed up by the system. Naiintindihan mo kung, okay, dati ito, pumasok na matino, nasisira sila, nakita mo yung mga bagay na yun. Oo, nakita rin. Okay, so ano-anong mga aspekto ng Kongreso nangyayari yun? Siyempre, yung pagkakaroon ng pork barrel. Na, actually, yung posisyon ng akbayan sa pork barrel, dapat i-abolish yan. I-abolish ang pork barrel. Oo, kasi mga legislators, ang trabaho dapat ay pagsasagawa o pag-amyenda ng batas. Hindi dapat nakikipagkompetensya sa executive sa pagsasagawa ng mga development programs. Tapos, bukod sa korupsyon, patronage din ang buo ng pork barrel. Nationwide yung campaign mo noong 2010 para sa Senado. Pati party list nationwide. Tama rin. Pero ano yung natutunan mo doon sa kailangan bang sumayaw, kumanta? Alam Minsan kumanta ako. Although mahilig naman ako kumanta. Ano kinanta mo nun? Iba-iba. Ano in-inflict mo sa tao? In-inflict? Yung isa yung kanta ni Joey Albert, yung Ikaw Lang Ang Mamahalin. Yung kinakanta mo lagi sa karaoke. Naalala ko pa, napilayan ka sa isang Oo, na-dislocate yung kneecap. Dahil pinakilala mo si Noy Noy. Actually, hindi. Si Mar. Si Mar. Hindi ba para metaphor alert yun? Nagkataon lang na malagkit yung stage pag pilit ko na iwan yung Yung performance si Pinoy ngayon, ma'am. Ano masasabi mo? Like any leader, mixed bag. Merong mabubuti at yung ibang mabubuti dyan ay pangmatagalan. So, itinatanim para magbunga sa habang panahon. Meron din siyang mga pagkakamali, syempre. Merong mga kulang pa. Pero almost 2 years after na nahalal siya, parang dito yung simoy sa UP, isa pa rin siyang sariwang hangin. Dahil for the first time, may leader na personally incorruptible. So sa ticket ka pa rin niya? Well, hindi naman ako nag-assume. Masaya ako na binanggit niya ako nung pre-New Year interview niya. Pero wala pa namang imbitasyon ulit yung Partido Liberal sa amin na magpatakbo ng guest candidate. Uy! Masakit ba yan? Ewan. Uy! Nagawa mo? Hindi, pinapractice ko lang kung paano mag-endorse ng produkto, tol. Hindi na mag-advertise yan Oo. Pero Lord, iniisip ko Lord, masyadong boring na kung ganito lang eh. Gusto kong kumain ng ibang spam naman eh. Kasi kinakain ko laging ganito eh. Walang ibang Prito lang. Kinakain ba yan? Sa bahay naman kasi display lang yan eh. Oy mga bayaw, welcome na naman sa isang episode ng Pulutang Wasak Espesyal o Pwe! Okay. ngayon Lord, gabi, anong gagawin natin sa spam, Lord? tuturo natin sa kanila, spam ala wasak. Wasak. Ganda. Kailangan lang natin siyempre, sa lahat ng spam, bawang, sibuyas, olive oil, asin, cornstarch na tinunaw sa tubig, Slurry. Slurry. ang mahiwagang chicken cubes. Tapos? Sindihan mo na Okay. natin. Ay! Yan, okay na. Painitin natin yan. Tapos, parestes, hiwa-hiwain mo ang ating spam into cubes. Cubes? Mga 1 inch. Okay na yan. Ay! Piprituhin muna natin yung mga spam. Yun, oh. Ay! Tol, bawal mo ba na, tol? Kaya ginagawa sa mga cooking soy ang alog-alog na yan. Meron pa eh. Tapos, bali-bali itong mo. Ay, hindi ko kaya yan, Lord. Kaya, tol. Aba, ay. Oba. Galing mo, Lord, ah. Alam niyo ba mga bayaw, ang spam ay paboritong pagkain sa Hawaii. Saka mga bayaw, tandaan nyo ha, ang spam ay kinakain. Hindi nilalagay sa, wall. Stante lang yun. Sa Facebook wall. Ganun? Oo, saka sa mga stante. ganun. Pwede na to. Okay. Pwede na, no? Tapos anong gagawin dyan? Santabi muna natin to. Konting ano pa, tol. Konting Olive oil. Yan, oh. Puno tayo ng mantika. Tapos? Butter. Dito tayo ng Sibuyas. At bawang. Sige. Lagyan natin chicken cubes sa mga bayaw. Chicken cubes. Chicken cubes. Kung wala kang oras pumiga ng buhay na manok, yan ang tirahin mo. Okay, ngayon, lagyan na natin yung ating slurry. Slurry. Asin na natin. Dali. Sauce to, para sa spam, tol. May toyo ba kayo nakikita dyan? Toyoan natin. Toyo ba to? Oyster sauce. Pwede na yan. Sige. Pwede na yan, no? Kung ano meron. Alam mo naman tayo dito sa wasak eh. Oo. Kaya nga wasak tayo eh. Ulutang wasak eh. Oyster sauce. Konti lang. Nagkakaroon ng oriental, tuloy. Yan, no? Ayan. Tapos yun, ihulog na natin yan. Hulog. Hulog natin itong spam. Yan. Sarap bulutan nga yan ah. Makakatikim din ako ng spam. Masarap to lalo pag nasa sizzling plate. Diba? Almusal yan. Sige, alok natin sila, bayaw. Yan mga bayaw ha. Ito ang tinatawag na spam ala wasak. Dito lang yan sa Pulutang Wasak Espesyal o Pwe! Yan, tikman na natin yan, tol. Yung pala eh.
Excuse me. Ako si June. Ako yung classmate mo doon sa isang subject. Hi! Gomenasai, Tagalog wa janay wakarimasen. Ha? Tagalog janay sabuti dayo. Ako yung katabi mo doon sa klase. Tagalog wa janay wakarimasen. Yung sa isang subject? Hi, wakarimasu ka? Ilocano ka. Bisaya man ko, taga Cebu man ko. Ikaw, taga asam ka? Watari wa tomodachi dayo, janay wakarimasen. Gigutom na ka. Kung gusto mo, kaunta sa kantin. Nani, doko wa iku na no? Kaunta, na. Nani? Tara, kaunta. Kaya tayo. Well, ikaw ay kaalyado ng Pangulo at lagpas na yung ban doon sa mga tumakbo, no, para for appointed positions. So far, wala pang ino-offer sa'yo. Pero if ever, ano ba yung mga aspekto ng gobyerno na nais mong hawakan? Hanggang ngayon, ang pinakagusto ko sanang itulong kay President, no, yung sa anti-corruption. Anti-corruption. Okay. Balak niya. Pagkatapos ng eleksyon, i-appoint ako. May mga naisip siya, may mga naisip ako at kami sa akbayan. Pero hindi na buo eh. At palagay ko, hindi na siguro. Dahil papasok na sa second quarter ng 2012. Ano ang pagtanaw mo sa tinatawag na noy-noy? Hindi naman totoo yun eh. Nag-tweet nga ako minsan na hindi naman totoo yung noy-noying. So, pakitigil na yung yak-yaking. Bago yan, yaki-yaki. Ikaw ba iboto para kay Grace Lee bilang kahati ng puso ni Pinoy? Basta kung nagmamahalan sila at magiging masaya siya, why not? Noong una, parang ambivalent ako. Pero finally, nung nakita ko yung isang photo nila sa front page ng isang dyaryo, sabi, parang bagay Parang masaya naman. Parang masaya naman. So why not? Di mo ba nami-miss na maghatid balita ulit? Well, umalis naman ako sa media nung papasok sa house and tingin ko, habang aktivista ako at posibleng bumalik ulit sa politika, dapat wala ako sa media. Dapat magkahiwalay na kaharian yan kasi nag-check and balance sa isa't isa. Aksidente lang ang pagpasok mo sa media noon, di ba? Oo. Parang paalis yata si Loren Legarda, tama? Yes. Paalis siya sa Street Pulse, yung pinoproduce ng Ateneo Center for Social Policies sa RPN 9 noon. Ayun, pina-audition nila ako. Ayun. Ang career Tapos path mo papunta kay Randy David, di ba? Naging executive producer ako ng ni Public Randy. Forum. Yeah. Hindi naman sa nanguhusga ako, no? Pero siyempre sa Kongreso may kasama ka dyan na malamang ang mga ideolohiya ay taliwas doon sa mga pinaglalaban mo. Paano yun? Nakikipagpastikan ka ba? Hindi na. Sayang naman yung energy. At may ilan lang naman sa kanila na nagbabother na makipagkapwa-tao talaga. Okay. There are a few. Yung isa namatay na, yung isa buhay pa. Mahal ko sila. Pero yung Isa namatay na. Si Kabel, love ko yun. Akala ko si Iggy Arroyo eh. Ay, hindi siya yung tinutukoy mong bloke. Sorry, Sa kanan yun. sorry. Sumalangit na wang kanyang Speaking of dalawa. Arroyo, naging estudyante niya kayo, anak ni Gloria. Oo, naging estudyante ko, si Mikey. Kumusta siya, ma'am? Kailangan pa niyang magsipag sa pag-aaral. Ay, ano ba yan? Ano tinuro mo nun? Sa Ateneo? Oo. Assistant instructor ako sa Peace Studies. Elective. Peace Studies. Oo, Studies pa kasama talaga. si Ed Garcia talaga yung eh. main instructor. Studies pa talaga, no? Kailangan magsipag. Kahit sa Kongreso, hindi rin nakita yung gano'n. Parang, at saka in the first place, paano naman siya naging kinatawa ng mga tricycle driver at Security guards. guard? Security guards. Oo nga naman. Kitang-kita naman. Kasama mo sa akbayan si Congressman Walden Bello din, na harapan na tinuligsa yung dati nating presidente na kasama niya sa Kongreso noon. The former president made parang gesture na parang nag-walk out siya. Wow. Would you have done the same? I could have. Kasi kahit yung privilege speech na yun ni Walden, bate naman sa mga issue. At yung burning issue noon hanggang ngayon, na hindi pa humaharap sa accountability si Gloria Macapagal-Arroyo. So, oo, I could have. Yung nangyari kay Gloria na medyo ganito, no? Ay, oo nga, no, yung t-shirt. In-expect mo ba noon na hahantong siya sa ganyan? Alam mo, hindi talaga. Yung araw na sinerve siya ng warrant of arrest ng Pasay Regional Trial Court, and then talagang napigilan siyang umalis, hanggang sa araw na pinasok na siya sa Veterans Memorial, di talaga kami magkapaniwala. Surreal, Amazing. Oo, exactly. Surreal. Hindi lang yung bilis ng mga pangyayari, pero yung talagang naganap na the first big step, preso siya, ma-detain siya, mapigilang umalis. Parang, para sa'yo ba, yun pa lang victory na? Victory na yon dahil ano na yan isang maliit man pero irreparable na lamat sa kanyang
Dignidad. immunity at impunity. Okay lang, dignidad pwede at dapat kong iwan sa kanya. Pero yung feeling of invulnerability niya, nabasag yun nung mga araw na yun. Naawa ka ba sa kanya nung time na yun? Hindi. Ang lupit mo naman. I wish Ganda her eh, well in hindi. the sense na Parang ang bait pa rin. hindi rin naman. Gusto ko bilang tao, gumaling siya sa kanyang sakit at gumagaling naman, mahuhusay mga doktor natin. May sakit na ba talaga? May sakit naman talaga. Kaya lang, dinramatize niya masyado. Yung panahong nagpalitrato siyang ganyan, hindi na yung ganyang klaseng brace ang kailangan talaga ng kondisyon niya. Downgraded na sa mas simple. Binanak mo bang mag-artista? Sa teatro, pero hindi teatro. sa ibang... Bakit mo natanong yan, Jun? Artista material Artista sa yun, ano? Direct Kumikinang. talaga. Oo. Dahil sa oil sa mukha, gano'n. Hindi. Ako yun, maraming langis. Ikaw! Ibig sabihin, tatanda kang walang masyadong wrinkles. Tama yan. Tatanda rin ng walang masyadong buhok. Pero, bakit teatro? Hindi ka na masamid, ano? teatro? Teatro? Yun talaga yung first love ko, teatro at musika. Kaya lagi kong binibiro yung mga kasama na, bitawan niyo na ako sa politika, babalik na ako doon. Pwede man guys, mga rally yan, yung mga Oo. yung pag nagsusunog pero- ng effigy, mga inang bayan, Hindi kami interpretative nanonood dancing, ng yung mga effigy. Pwede siyang inang Kasi bayan, hindi nakatao yun. high school pa lang, namulat ka na ng iyong sariling ina doon sa mga social issues. Yung tendency parang kung ano yung gusto ng magulang mo, nagre-rebelde ka. Yun yung aayawan mo. Oo. Eh, sinama naman ako ni Mami dahil siya mismo interesadong makinig. Hindi naman niya ako sinabihan na pumunta ka dyan. Sabi niya, gusto mong sumama? Ako naman, okay. So, sama. Okay. Pero since grade school, 12 years old, 1978. Saints Co, yung- grade oo. school, Saints Co High School, tapos Ateneo scholar College. siya. Masang-masa talaga. Ano ba? Scholar ako sa Ateneo, ha? Scholar. Financial scholar. Salamat kay Father Kreutz. Otherwise, hindi namin Naging afford professor yun. pa doon. No? Matindi. Na-inlove ka na ba Assistant dyan? lang. Ano ba? Actual, may asawa ka na. Hey, Dad! Oh. May nakilala ako kanina. Oh. Magandang chicks. Kaso, ang ganda niya sana, pero probinsyana. Ilocana. Patay tayo dyan. Binisaya ko, pero hindi kami nagkaintindihan eh. Daanin natin sa kanta. Sa music. Music, yung universal language Ah, ganun ba? natin. Oo. Tsaka gusto ko, mas luma eh. Dahil yung ngayon, parang masyadong masyadong modern na. O, Parang dinadaan na agad sa, diretso na agad sa discount card. Eh gusto ko parang pangbusilak na kalooban ng kanta. Ganyan, ito yan. Dungawin mohin ang tanging dalangin. Dad, mukhang maganda nga yan, Dad ah. Siyempre, Diyan mo ba nakuha si Mami, Dad? ang mga babae, naghahanap din yan ng mga Pang-romantiko. romantic tsaka mga rare na. Ngayon kasi puro mga wala. Paano? Puro Paano ulit? mga kantang Paano ulit? walang kakwenta-kwenta. Paano nga? Pero ng music! Wala yun eh. Puta, walang kakwenta-kwenta yun. Sinong crush mong artista na lalaki ngayon? Sa mga dayuhan, Robert De Niro. Bakit naman? Bakit? Ang galing niyang umarte. Attractive siya. Bagay na bagay sila ni Meryl Streep. Tagal na Sila nun. yung... Yung pelikula Anong tagal yun. na nun? Yung pelikula yun. Yes, yung love story nila. Na lagi kong nalilimutan yung pamagat. Sa local Ang naman. ganda. Sa local, gwapo sina Cesar Montano, Cesar Montano. Derek Jericho Ramsey. Rosales. Ah, Oh, mahilig ka sa Moreno, mga ganun. Sa Congress, may natipuhan ka doon. I mean, Wala. kunyari, pagpapipiliin ka, sino ang gwapo sa Kongreso? Sino yun? hindi ko maalala masyado. Sorry. Si Dado Arroyo, hindi ba gwapo yun? Dato, parang Dado pa, nice Dado, guy nice siya. guy, okay. Oh, nice, parang nice Si guy. ano, Parang mas magandang ugali kesa sa isa. Sorry. Painom ako tubig doon. Cheers. Cheers. Hindi ka ba ever naniwala sa armadong pag-aaklas? Hindi ka ba dumaan sa Ginagalang case ko yun? yun mula nung high school, mula nung natutunan ko yun sa mga mentors ko noon. Pero yun, kasabay nung pagkilala ko doon at paggalang, binabasa ko na rin yung mga active non-violence, sina
Gandhi, sina Gustavo Gutierrez. At somehow, mas na-attract ako doon. Pero nagbabasa ka rin ng Franz Fanon. Oo. Marahas Talagang- yun. Oo. Grabe yun. War of National Liberation talaga. Yung mga Algerian, laban sa mga mananakop na Pranses. Siguro kung buhay ako nung panahon ng Katipunan, sumapi ako doon. Kung buhay ako nung panahon ng mga Hukbalahap o yung mga HMB, sumapi ako doon. Nung nagkamalay na ako, ay may alternatibo. At ito yung paraan ng pakikibaka na sinubukan ko. Mahilig si Ma'am Risa mag-ano eh. Oo nga. Lampay. Ano ba yung alamat yan? Pakikwento Ito, naman. simpleng alamat lang. Malamig sa session hall ng house. Okay. So, kumot. fairly recent lang talaga siya. 2004, 8 years ago. Tapos kahit wala sa session hall, pagdadalo sa mga committee hearings, kung ano yung kulay na nagsasagisag sa bill na pag-uusapan sa araw na yun, sinusuot ko. Kung Sinusuot mong- tungkol sa manggagawa, pula. Tungkol sa ekolohiya, verde, green. Pangkababaihan o sa kasarian, purple. Purple, oo. Tapos sa huli, kahit ganitong tag-init na, so pwede manipis na ganito, Pwede itanong kahit po. manipis, kasi para sa akin, very Pinoy, very Asian na Napaka-Asyano fashion nung ano statement. na yan, Oo. no? Bangsamoro pa nga eh. May isa kang bill na final sa Kongreso, Ayun, anti-prostitution bill. Prostitution, oh. Jun Sabayton, bakit interesado ka sa anti-prostitution bill? Siya na yung nakaubos ng inumin na Ayun sa nga, ating lahat. Di ba, Pakipaliwanag nga kasi di ba parang- nakakatulong naman yung mga kalalakihan sa kabuhayan ng ating mga cultural workers? Kahit yung cultural workers, kahit yung mga... Cultural Ang workers? term na yun, kahit yung mga prostitution survivors, sinasabi nila na di tulad sa prostituted women sa ibang mga bansa na ang kanilang posisyon naman at ginagalang din natin dito ay ang prostitution ay trabaho. Kunyari sa Netherlands, at sa legal. ibang pang mga Okay. bansa, legal doon. Regulated, binibigyan sila ng mga programang pangkalusugan, sinusulong yung mga karapatan nila bilang manggagawa. Dito naman, ang mga prostitution survivors at mga prostituted women pa rin sa Pilipinas, sinasabi nila, kung may option kami, hindi ito yung Na trabaho. optimal na choice namin ng hanap buhay at ikabubuhay sa aming mga anak. So, kaya nila dinraft at tinutulak itong bill na to. Well, dalawang pangunahing bagay. Una, ilipat yung criminal liability dun sa mga nakikinabang talaga sa industriya ng prostitusyon sa Pilipinos at yung human trafficking na international dimension niya. So yung mga establishment owners, yung mga pimps, yung mga customer, yung mga tiwaling law enforcer. Mga customers daw. Yun. Customers, direct mga customers daw. At pangalawa, bigyan Yun po sila yung ng nilalaman ng alternative bill. livelihood saka counseling. O yun yung dalawang pangunahing nilalaman. So parang it's decriminalizing prostitution and viewing them more as victims. Exactly. Parang ganun. Oo. Decriminalizing kasi yung criminal liability nililipat sa mga totoong may sala at hindi kunyari- legalizing. Ayun. Parang nalungkot ka sa Parang paliwanag mas nila. parang magnegosyo ng... Oo. Ano hindi. ipapayo mo sa kanya? Ha? Ano ipapayo Hindi, mo sa kaya kanya? naman niya magbuo ng opinion eh. Nakikinig naman siya. Gusto sa gulang ka na, di ba? Opo. May malay na. Opo. Sa tingin mo, ano yung perception sa'yo, ano tingin sa'yo ng masang Pilipino? Advantage ba, disadvantage na babae ka, at the same time, aktivista ka? Siguro advantage na aktivista. Tapos yung pagiging babae, depende sa pananaw ng tao eh. Kasi napaka-sexist pa rin, patriarchal ng lipunan natin. So, depende sa kultura ng taong tumitingin at yung kultura ng grupong kinabibilangan niya. So, arena of struggle pa rin yun, di ba? Yung pagbabago ng kamalayan ng tao tungkol sa babae, tungkol sa kasarian, tungkol sa mga LGBT. Wala ba nagsabi na masyado kang maganda para maging aktivista? Dati nung... Kasi Jun, ano ba yung perception mo sa mga tibak-tibak? Parang... Sorry mukhang... may pasakan. Yung, alam mo yung parang pag-typical na tao ka, parang tingin mo talaga Amazona talaga. Amazona, Magaganda mga Amazona. mga Mga prinsesa Urduha. mga naka-ponytail lagi, Ponytail. ganyan. Tapos maraming mga bangles. Kaya yung chinelas yung ganon. Oo. Oo. Ano yun? Convenient. Sandugo. Mga sandugo. Sandigo. Ika nga ni Resty Daliso. Sandigo. Revolutionary greetings. Love you, Rusty. Yung nakita ko si Ma'am Risa, Tsaka nag-iba yung perception ko ng aktivistang babae. Nakasagada weaving na Oo. ba? Oo, either balud or pasiking. Tapos naka tie-dye. Naka-tie-dye shirts. tie-dye shirt. Nagganon ka ba? Dumaan ka ba sa Oo ganun? naman, nung May college. pictures ka ng mga ganyan? Meron. Hindi ko ipapakita sa WhatsApp. Anong yung bandana na ano? Yung tubaw. Yung tubaw. Yan, mga Saka yung ukit na pendant Yung mga sa ganyan. tali. Oo. Pero kayo, nag-iba na ngayon. Iba na. Pumapasyon na rin sila. Talaga? Oo, pumapasyon na rin sila. Old boys club pa rin Talaga. ang Kongreso in Talaga? more ways than one. Doon ba sa house, nakaranas ka ba ng
Mga ganon. Sexy mo. Ganyan. Mga Papadala ng ganon, bulaklak, o kaya, ganon, o ano. mga ganon, o kaya, yung isa, may pinagawa siya sa aking sulat dun sa kasama ko kay Rep. Eta Rosales noon. Tapos nung binigay ni Eta sa kanya, nagreklamo siya sa akin. Sabi niya, "Honey, this is not what I need." Sabi ko, "I'm not your honey." Sabi niya, "Okay, darling." Sabi, "I'm not your darling." Tapos sinigawan ko siya. Ay, pumunta siya doon sa kabilang panig ng session hall. Sino kaya to? Basta. Tabo na. Ikaw ay mother of 4. Yes. Okay. Nako, sinasabi nila pagiging na isang full-time na misyon. Ito 4 at may college ka pa na panganay. Paano mo binabalanse itong mga bagay-bagay na ito? Basta, sinusubukan kong gawin yung mga kailangan gawin. Pag kaming mga solo moms nag-uusap, paano ba natin ginagawa to at ito at ito? Biro na lang namin, we sleep less. Sleep later, wake up earlier. Ang gaganda ng pangalan ng anak niya. Talaga, salamat. Diba? Sinta. Ano po yung mga names niya? Kiko, Isa, Yana, at Sinta. Sinta. Ang gaganda ng pangalan. Dungawin mo hirang ang nananambitan, kahit sulyap mo man lamang ang iyong idampulay, sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan. Puso ko'y laging sa'yo Arigatou gozaimasu. Salita na. Minasan wa gunpan wa mo arigatou gozaimasu ta. Ay, hindi naman Ilocano eh. Ano yan? Haponisa pala yan eh. Hapon ba yan? Akala ko Ilocano eh. Konbanwa. Nani to mo ikimasu ka? Ano daw? Asta ne, dili kinay arimas. Sabi ni Showa, nani ski na no? Imidiskarte ka na yata eh. Hindi. Hindi diskartihan ko nga ikaw eh. Lagi ka na lang ganyan. Pinapahamak mo ako. Wala ka talagang pagmamahal sa akin. Wala kang kwentang ama. Sana pinunas mo na lang ako sa kumot. Hello. Hi. Ang ganda mo. Mga salawahan! Hindi ka ba natatakot na baka maging parang si Gloria din si Pinoy? Magandang tanong. At anong mangyayari kaya? Anong gagawin ninyo kung mangyayari yun? Kung mangyari yun, edi malulusaw yung basis of unity namin sa kanya at sa Partido Liberal. Pero kahit yung kasing mga naunang pagkakilala namin kay President Noy, ibang-iba sa pagkakilala ng mga tao kay GMA bago siya naging presidente. Si GMA, di ba noon siya'y naging cabinet secretary, naging senador, naging vice president bago naging presidente. Wala kaming maalala noon na magandang legacy niya, either sa executive or sa batas, bago siya pinagpalang. Si Pinoy din naman Pero ang kasing naging karanasan namin kay President Noy at naging batayan din ng desisyon namin, suportahan siya, nung siya ay House Committee Chair ng Human Rights, marami siyang dininig na mga resolutions, pati yung sa Hacienda Luisita Massacre. Nag-inhibit na lang siya sa pag-chair noon, pero minandate niya yung secretariat sa gawa yung hearing. So marami kaming ginawang hearing pati on-site. Ano yung pakiramdam mo nun nung binanat-banatan ka ng kasali ka na sa sermon kasi ikaw ay staunch advocate ng RH Bill. Yay! Okay. Nadamay pa siya. Ganda-ganda mo pa naman daw. Pinagalitan pa siya ng pare. Ano pakiramdam mo nun? Nagulat ako kasi pakiramdam ko yung pagsabit nila ng mga tarpaulin na anti-RH sa mga simbahan at yung pag-preach ng ganyan mga homilya na anti-RH o kaya pagdasal ng mga anti-RH na prayers of the faithful. Pakiramdam ko, ano yan, pag-aabuso sa kapangyarihan. Tingin mo? Oo. Hindi ba parang karapatan nila yun bilang nuturo naman nila yun, simbahan sila? Karapatan at pananagutan nila magturo. Katoliko pa rin ako, gaya ng sinabi mo. So, Nagsisimba ka pa rin? Nagsisimba pa rin. Kami ng mga Saan? anak ko. Sa Church of the Jesus. Of the?
Jesu. Jesus, saan yun? Buti mo hindi kayo Ateneo. pinalabas nun. Ateneo. Kainitan. Hindi. Ateneo kasi. Hindi. Progresibo yung mga Eswita. Naks. Subukan mo magsimba sa Santo Baguio. Domingo. Naku, Yan, Diyos masaya ko. dyan. Tinawag ka rin dati ni Miriam Defensor Santiago sa isang unpleasant na name. Anong? Menopausal insect. Oo. Menopausal ka na ba? Pag magkasama Hindi sila pa. sa Senado. No? At saka parang unscientific naman yung insulto kasi hindi naman nagme-menopause yung insekto. Naku, huwag mo siya i-contest sa ganyan. Babanatan Hindi, ka na actually doon. sabi ko lang, tinanong ako ng mga reporter, anong pakiramdam mo? Sabi ko, well, Nag-thank you ka pa, di ba? Hindi naman. Sabi ko lang, hindi pa ako menopausal. At Okay. saka ano naman ang masama sa menopause? Bahagi yan ng life cycle na gustong alagaan ng RH bill pa rin. Tsaka pangalawa, hindi scientific yung insulto saya nun kasi kung nagpang-abot hindi kayo sa hindi Senado. nagme-menopause insekto. At sabi ko, at kung tingin niya sa akin insekto, ako tingin ko sa kanya kapwa-tao, kabaro, at kapwa mambabatas kasi nasa house pa ako noon. So, Hindi, mahirap lang kasi rin si Miriam eh. Oo. Kasi pag bumawi. Kung sakali bang manalo kayo, magpapang-abot pa ba sila? hindi na, no? Hindi na. Hindi na, no? Kasi Hindi na. papunta na siya sa ICC. International Criminal Court. Tayo tayo dyan. At Last saka RH champion siya. Okay. Yan. Doon magkakasundo sila. Doon. Oo. Pero yung cheaper bill, ma'am, parang hindi ko na Cheaper ramdaman. medicines. Batas na yun. Cheaper medicine bill, parang hindi ko na Murang ramdaman. droga. Murang Ika droga. nga ni Ayun. Congress. So parang hindi namin naramdaman. Bakit? Actually, yung pangunahin na ipinasok namin doon, yung pag-relax sa intellectual property rights law para ma-empower yung mga lokal na manufacturer at mga generics manufacturer. Nangyayari yun. Nangyayari Mas yun, tahimik lang, pero nangyayari yun. Nangyayari yun. Nung ikaw ba'y congresswoman, naranasan mong malapitan ng mga lobby group? Malapitan pero para lang kontrahin. Hindi na nila sinubukang Kunyari, bilhin ako. yung mga malalaking mga ano. Mga multinational pharmaceutical. Oo. Grabe ang laban Saya nila nun. nun. Masaya, masyadong Pwede ka na mapera mag-retiro ng sila. isang bagsakan. Pwede na, di ba? Last question, Risa. Yeah. Okay lang ba tinawag kita Risa? Oo naman. You're married to your cause, no? Pero ang tanong naman dito, paano naman ang laban ng iyong puso? Nice. Ayan. Oh. Yeah. Ano? Yan. Ang corny lang. Sulat to ni Epoy, writer natin. Siya pala may kasalanan yan. Oo. Paano yung laban ng puso? Wow. Alam natin, hindi tumitigil yung mga ganyan, di ba? Oo naman. Tama. Ay, busy si ma'am sa mga kanyang mga anak. Nuts. Pero sabi ko sa kanila na I was happy before, so I would like to be happy again. Like, Yes. hindi ka happy ngayon. Happy ako. Walang nagpapatibok, nagpapaligaya ng puso mo ngayon. Marami. Yun. Mga anak ko, mga malalapit sa akin, mga magulang ko, mga kasama ko, mga kaibigan. Kasama. Oo. Sino pinakagwapong cabinet member para sa'yo? Ang gwapo ba? Aray ko. Hindi naman gwapo siguro hinahanap ng tao sa mga leader, di ba? Okay. At yan, mga Diyan po nagtatapos ang ating panayam kay Risa Ontiveros Baraquiel. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Salamat sa pagkwento. Ayan. Makikwentuhan lang sa Ano atin. nga naman. Maraming salamat po. Okay, Jude. Ay, ito na yung Ito poster na yun. ko. Oh, yan na yung poster mo. Tagal. Dating pa kaya yun? Wala Oras na. Tayo Buti na lang. pa. Tayo na lang. Tayo na lang, no? Uy. Hindi naman wala yun eh. Tsaka yung mga hinahalo nun, hindi naman masarap eh. Oo. Napaka-basic lang. Subukan natin. Natikman mo ba yung halo niya? Isa sinasabi ko masarap pero... Oo, ako nagkukunwari lang ako. Oo. Tapos parang... Yak. Subukan nga natin. Tayo naman. Okay. Oo. Yan. Ay, andiyan pala yung mga bayaw natin. O, mga bayaw, Sige. andito na naman tayo sa isang edisyon ng Tamang Toma. Dito sa Tamang Toma, tuturuan namin kayo kung paano ang tamang pag-inom. Ano bang pwede natin gawin ngayon, Daddy June? Mga sosyal tayo. Gin. Gin? Gin, tapos... Alamansi. Okay, Paghaluin mo na. paghaluin. Anong tawag sa inumin na yan? Ano ba tawag yan? Anak ng... Tama, anak ng. Ito ang tinatawag na. Anak ng. Okay. Okay, ang kailangan natin dito ay, syempre, kalamansi. Kalamansi. Oo, mahalaga yan sa ating kalusugan. Nakakalakas ng immune system yan. Vitamin C, marami yan. Kaya natin ang baso. Ayan. Wala tayong kutsilyo. Yun ang problema. Oo. Dahil mga sosyal tayo, tutusukin. Matalino ka mo, hindi social. Matalino tayo. Oo. Tutusukin lang natin ng ganyan yan. Oh. Yan. Tapos, parang matagal to ah. Kuha na lang tayong kutsilyo. At syempre, kailangan natin ng yelo. May ice dyan eh. Kailangan ang paghiwa ay mag-ingat lamang, no? Kaya, no? Parang ginamit ni Arnold Schwarzenegger yan.
Arnold Schwarzenegger, no? Iba na kasi kilala ko mga artista ngayon eh. Mga bata na, siyempre. Iba yung panahon mo eh. Lito lapid pa yung alam mo eh. Okay, pagkatapos yan, siyempre bubuksan natin to. Ayan, tapos ilalagay ang Gin. gin sa... Lagyan mo natin ang yelo. Mas maganda pa itong ginagawa natin kasi yung mga ginagawa ni... Tama ka dyan. Di ko alam, ba't naging host pa yun eh. Masustansya pa yan. Okay, sakto na yan. Okay, halo-haluin. Kalamansi na yan. Halo-haluin konti. Halo-haluin. Dati, tikman mo. Ito ang tinatawag na anak ng. Oh. Tikman mo. Anak ng... Ikaw. Ano? Anak ng... Sarap ba? Sarap. Ikaw rin, tingnan mo. Di ba? Ako naman. Masustansya pa. Pwede na, no? Kahit wala si Lord. Tsaka nakaramdam mo yung pagiging kalamansi. Kapatid ng lemon yan eh. Oo. Nakakawala pa ng ubo yan. Oo, nakakawala ng ubo to. Sinasin tayo ng konti, no? Oo. Ayan. Oh, ayan mga bayaw ha. Isang edisyon na naman ito ng Tamang Toma. Okay. Ang alak na Anak ng. Hindi ka naman siya. Social tayo eh. Pamilya ano tayo eh. Kung merong Valiente at Braganza, ibahin mo yung ano natin, apelido natin, di ba? Sabayton. Sabay. Oo. Ang laki ng asyendero natin, di ba? Ipapamana mo sa akin. Pupunta tayo doon. So, pupunta tayo doon sa asyenda natin. Papasyalan natin doon. Baka lumaki na yung mga baka natin doon. Baka lang! Baka! Baka! Baka manok! Baka manok! Baka wala na! What's up,